Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon po today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Sabi ni San Pablo kay Timoteo, sabihin mo sa mga mayayaman, huwag silang masyadong mayabang. Huwag silang arugante. Huwag silang sobrang umasa sa kanilang kayamanan. So napapanahon po sa kalagayan natin ngayon sa Pilipinas, pumutok ang balita dahil sa korupsyon sa flood control, no? Lumalabas yung mga nagpi-flex ng mga mayayamang tao, bumibili ng mga mararangyang mga kagamitan. Kasi kung aasa ka nga naman, no? Sabi ni San Pablo, sa iyong mga kayamanan, di ba? Sa halip ay umasa ka sa Diyos, sumandal ka sa Diyos, dahil ang Diyos ay siya yung lahat, no, nang nagbibigay sa lahat ng kailangan natin, sa lahat ng meron tayo dito sa mundong ibabaw. Even yung buhay natin, sa Kanya galing. Yung mga biyaya, sa Kanya galing. Yung ating kalakasan, talino, sa Kanya rin nanggagaling. At kasama na, no, yung ating kalusugan po. So hindi naman killjoy si Lord, no, na ibig sabihin bawal ka na magpakayaman, bawal ka na umasenso, bawal ka na mag-enjoy sa buhay. Hindi po, no. Ang sinasabi dito, huwag ka lang maging mayabang at arugante. Kaya ito ang bili niya, no, sa unang Timoteo chapter 6 verse 19. Sa ganoon makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit na di mawawala, ang matatamo nila ang tunay na buhay. So yun po, no, sinasabi dito, kahit gaano ka karangya sa buhay, no, nakikita po natin ngayon, no, again, sinasabi natin sa social media, usong-usong mga flex sa DPWH, sa mga contractor, no, yung mga kamag-anak nila, nakikita natin sa social media na tila ba nag-i-invest, no, sa mga material na bagay. So wala namang problema kung talagang yan po ay pinaghirapan nila. Pero yun na nga, nagkakaroon ng issue. Nakikita natin yung mga nagmamahalang imported na mga sasakyan, nagmamahalang relo, no? May nagkakahalaga daw ng mga 20 million. Nagkakahalaga ng mga mansyon na mga palasyong bahay, no? At kung ano-ano pang mga karangyahan sa mundong ibabaw, no? Dahil darating yung araw, kahit piso o kahit 5, no, wala po tayong dadalhin yan. Hindi po kakasya lahat yan sa kabahong, no, yung mga napundar po natin, no. Kaya ang sabi sa Biblia, no, mag-ipon tayo doon sa eternal o yung walang katapusan, hindi yung temporal lang o temporary lang dito sa mundong ibabaw. Ang sinasabi dito, kung yayaman ka, no, galing sa pinaghirapan mo, tumulong ka, mag-share ka ng blessing mo, no? At saan mo ba binubuhos ang iyong lakas? Sa oras? Saan mo ginagamit ang oras mo? Yung talento mo, saan mo ginagamit? Nakaka-impluwensya ka ba sa mga kabataan o sa mga tao na maging mabuting tao o tumulong? O yung kayamanan mo kung nasaan ang puso mo? Kaya yan po, no, ang ating sukatan, yung puso, no, kung nasaan yung kayamanan, nandun po ang ating puso. Kaya tandaan po natin, no, ang tunay na buhay po ay makukuha po sa ating Panginoong Yesus, no, yung may takot sa Kanya at sumunod sa Kanyang katuruan. Dahil po may naghihintay sa atin, no, yun ang talagang tunay na buhay, ang buhay na walang hanggan na pinangako ng ating Panginoong Yesus. Yung mga karanyahan, material na bagay, okay lang po yan, no? Basta galing nga sa pinaghirapan mo, wala pong problema yan. I-share mo, tumulong ka, huwag kang makalimot sa Diyos, maglingkod ka. Yun po ang kailangan nating gawin, no? Para po tayo ay hindi maligaw. Panalangin po natin yan, na malagpasan lahat natin yan. Yung kasikatan, no? Yung kaangat sa buhay, minsan yan po, no? Yung kapangyarihan, diyan po nagsisimula yung taong arrogante, no, o mayabang at hindi siya humble.
Kaya sa mga kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, financial at kalusugan, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po mga kapatid naming nanonood sa aking vlog na pinahihirapan ng kanilang karamdaman. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung yung loloobin. At ganoon din po sa mga pamilyang nagkakagulo dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa hindi pagkakasundo, dahil sa taas ng pride, nagiging mayabang na dahil umangat sa buhay. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, at higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat ng miyembro ng kanilang pamilya. Ganon din po sa aming financial, Lord, na kailangan namin lahat. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po, and God first.